Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli magbabahagi ng kaunting kaalamang legal. So bago ako magsimula, batiin ko muna yung aking mga subscribers, mga viewers, at yung mga bagong napapagawi pa lang dito sa aking channel. Sana po ay mawili kayong manood ng aking mga vlogs. Ano po? At kung nagustuhan niyo itong vlog ko ngayon, ay paki-like ninyo. Kung meron kayong mga tanong, i-send nyo sa comment section ng aking vlog. Paki-share ninyo. At kung bago pa lang kayo, pwede nyo pong subscribe itong aking channel para in the future makapanood kayo ng aking mga bagong vlogs. Okay, so ngayon, meron tayong panibagong topic. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa extrajudicial settlement with waiver of rights. Mayroon bang karagdagang buwis na babayaran kapag may waiver of rights? Okay. So, yan po, ano. Alam naman natin na ang extrajudicial settlement of estate, yan ang mode of conveyance para mapalipat sa mga tagapagmana ang estate o property ng namatay nilang mga magulang. Let us say sa isang title, ang registered owners ay parents ng mga tagapagmana, pareho na silang wala. So ngayon, mamanahin niya ng ng mga tagapagmana o ng heirs. At yun yung extrajudicial settlement of estate ang ginagamit. Pero dito sa ating vlog ay meron tinatawag na waiver of rights. So pag may waiver of rights ba, may karagdagang buwis? Sa extrajudicial settlement of estate, automatic na meron tayong babayaran na estate tax. Yung estate tax ay buwis na ipinapataw doon sa property na ililipat sa mga tagapagmana o heirs. So, ang basis niyan ay zonal value ng BIR. Ang BIR kasi meron lang yung listahan ng mga values ng mga property, ng mga lupa dito sa buong Pilipinas. Wala lang sila yung value ng mga bahay o mga buildings. Pero nakikita yan sa assessor's office pagkuha mo ng tax declaration. Okay. So, in general, ang extrajudicial settlement of estate, ang batayan, pag lupa lang ang pinag-uusapan, ay zonal value ng BIR. Pag meron namang improvement, like a building, house, yun, ini-add yun doon sa value, BIR zonal value, para makuha yung total value of the property na bubuwisan ng estate tax. Okay. So, automatic yon yung estate tax. Pag nagawa ng extrajudicial settlement, babayaran yon sa sa BIR. Ngayon, ang tanong, dahil may waiver of rights, may additional tax ba? Ang ruling o ang regulation ay kapag ang extrajudicial settlement of estate with waiver of rights, yung isang tagapagmana kasi nag-waive ng rights niya. Anong ibig sabihin? I-give up na niya yung right niya doon sa estate o property na mamanahin nila galing sa kanilang mga magulang. Ayaw na niya. Meron siyang valid reasons. Bakit hindi niya, ayaw na niyang kuhanin yung share niya sa mana na yon. Kapag nag-waive siya ng right niya over the property, over his or her share, at ibinigay niya sa isa lang, let us say, 3 silang magkakapatid. Ngayon, ibinigay lang niya yung share niya doon sa isang kapatid. Specifically to one heir, to an heir only. Kapag ganyan daw po ang extrajudicial settlement with waiver of rights, ay mayroong buwis na tinatawag nating donor's tax. Sapagkat ang mangyayari, yung share niya, ibinigay niya dun sa isang tao, sa isang co-heir niya, parang nag-donate siya. So, ang view
batas ay mayroong donation, so there is a payment of donor's tax. Ano po? Taxable siya. At ang tawag nga ay donor's tax. Kapag ang nag-waive ng right ay ibinibigay lamang niya sa isang heir ang property. Ngayon, kahit na maraming heirs ang nagbigay ng o nag-waive ng rights, let us say, hindi lang isa, yung dalawa ang nagbigay ng nag-waive ng rights at ibinigay nila sa pangatlong heir, meron din pong donation yan. Sapagkat ang regulation niya, if there is a waiver of rights and it will be given the share of that of the share in the estate will be given to a particular heir, so to a specific heir, ay taxable siya. At ang tawag nga natin ay donor's tax. Okay, so sana po maliwanag yan. Ang pangalawang sitwasyon dyan ay yung extrajudicial settlement of estate with waiver of rights, pero hindi niya binanggit kung kanino ibibigay yung share niya. Halimbawa, isa ang nag-give up, sabi niya, hindi na ako kukuha sa share dyan, ng share ko dyan sa estate ng ating mga magulang. Ibibigay, basta hindi ako kukuha. Hindi naman niya in-specify kung sino ang pagbibigyan. So, yung estate na yon, o yung share niya yon, babalik sa estate ng kanyang mga magulang. At later on, syempre, paghahati-hatian na rin yun ng mga heirs na interesado doon sa estate. Pero sa ganyang kaso, wala pong tinatawag na donor's tax. Hindi po siya taxable at para ma-charge ng tinatawag na donor's tax. Ganun din po 'yon kung halimbawa ang nag-give up ng right ay ipinamahagi niya sa lahat ng heirs, niya o yung co-heirs niya. Ipinamahagi niya yung kanyang share, wala din po dapat yan na tinatawag na donor's tax. Okay, so yan po ang kaibahan ng dalawa. Kung kailan sina-charge ang donor's tax sa isang extrajudicial settlement of estate with waiver of rights. Ulitin natin yung una, kapag ang waiver of rights, ang share niya ay ibinigay niya specifically to an heir, ay subject to donor's tax. Ngayon, kung ang waiver of rights niya ay wala naman siyang binanggit at yung share niya ay hindi niya sinabi kung kanino pupunta, so babalik yung share niya sa estate ng namatay, ay paghahati-hatian naman ng mga co-heirs niya. Ganon din yon kung halimbawa nag-waive siya ng rights pero sinabi niya na ito ay pupunta sa lahat ng aking kapatid, wala rin po yung tinatawag na donor's tax. So, yan po. Sana po ay maliwanag yan at mahalaga po yan. Maaaring magamit natin in the future at hindi tayo magtaka kung halimbawa tayo nagpa-compute sa BIR ng mga taxes ay merong mga charges na ganyan. So, okay. Hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Maraming salamat.